Ayun guys, good morning. Magre-reaction po ulit tayo dito kay Lods Mirana. At reaction natin itong bago niyang upload. Ito po yung parang pinapalabas niyan yung big sponsor ni Doklat. Ano po. Pero bago yan, shoutout po muna natin si Kuya Bal, Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs at ang lahat ng mga reactor na nasa Kalingap. Guys. At eto, start na po tayo guys. Ay, parang nagpun lang po ako. Pinasadahan ko lang po kasi yan at para kasi nangingilabot lang ako na mapatulan ko itong na ito. Dr. Love na ito or Dr. Bayag. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala po akong pipiliin dito kahit sino pa kayo. So anyway, bakit nga ba itong sinuot ko? Bakit nga ba, Lods Mirana, no? Para kayong piloto diyan sa suot nyo. Bakit yan ang suot nyo, Lods Mirana? Bakit? Ko lang pong ipakita sa inyo, yung pong mga hindi pa nakalam, even though marami na pong nakalam nito, ay ako lang naman po yung piloto ng fighter jet na F-16. Hindi pala ito basta-basta, no? Pala basta-basta ito si Lods Mirana, no? Isa pala itong piloto ng F-16, yun po yung panggera yan, guys, panggera. Na nag-exhibition dati dyan sa gira ng Afghanistan. At ako lang din naman po ang Pilipino na nakalagay ang pangalan sa Amerika, sa aviation. Ako lang po. Kasi ako po yung Hindi talaga basta-basta itong si Lods Mirana, Kaya pala naman na kinatatakutan ito ng ibang reactor, hindi basta-basta masagot yung mga patsutsada nito sa kanila, Hindi basta-basta nila masagot At saka yung mga hamon nito, hindi basta-basta, wala halos tumumang sa kanya, Yung pala, ito siya, hindi basta-basta, guys. Malas na ako yung pinakamahusay na nagbagsak. Ay, yung ko na po sabihin. Diyan sa Afghanistan. Ayan po yan. Kaya kung ito lang, sabi ko nga, parang hindi worth it na patulan ko itong mga patay gutom na ito. Itong si Dr. Bayag na yan, Red Sin at saka itong si Chapiso. Hindi worth it kasi mga patay gutom po yung mga yan. Patay gutom. Mga hampas lupa. Yan po yan. At grabe lang po. Pero hindi ko na po pakahahabaan kasi itong aking video. Dahil gusto ko lamang po ipaalam na hindi ko po titigilan ito hanggat hindi ko nakikita na babalik sa kulungan ito. Nako guys. Eto na, Hindi daw niya titigilan, hanggat hindi nababalik sa kulungan. Sino guys itong hindi titigilan ni Lods Mirana para gusto niyang ibalik sa kulungan? Sino ito guys? Una, hanggang ngayon po ay nakikiugnayan ako, nakikikontak ako, hindi man direkta pa nakikikontak ako dito po sa dalawang minor de edad. May contact siya na dalawang minor de edad. Guys? Sino ito guys? Sino ito? Na kunwari binablog nito na minamanyak. Grabe, isang manyakis pala guys itong tinutukoy ni Lods Mirana dito. Sino kaya ito guys? Sino itong kanyang tinutukoy na ito? At katunayan, noong mga bandang huli, pag nakikita na itong pagmumukha nitong bayag na ito, alam niyo na guys kung sino si Bayag. Pambira ang tawag ni Lods Mirana, si Bayag. Nagtatakbuhan yung mga bata. Iyan po ang gusto kong malaman ninyo na
Pagka naayos ko po yan at may nakapunta na doon kausapin, bibigyan ko po ng abogado itong Guys, ano, diba? Bibigyan niya ng abogado itong dalawang bata na binablog, ano, nitong si Bayag. Grabe. dalawang bata na ito at sigurado ko yan. Hindi po makakawala sa akin to. Unang-una, kasi gusto ko palutangin yung sinasabi niyang big sponsor. Ewan ko kung may sponsor. Ayun, yun ang kanyang ano, guys, ano. Yun yung kanyang tawag dito, gusto ano na lumutang itong big sponsor nitong si Bayag. Ewan ko kung sino itong si Bayag na tinatawag ni Lods Berana, ha. Hindi ko guys kilala yon. Ano, sino yan si Bayag? Sponsoran kasi nito. Yung big sponsor niya nito. Ayun, ano, titistingin niya kung i-sponsoran pa ng big sponsor ito or tutulungan ng big sponsor kung sakasakaling maibalik niya ano sa kulungan itong si Bayag. Kaya yan. Ito. At kaya gusto kong kasuhan ito na bigyan ko ng abogado yung dalawang bata na minanyak nito. At katunayan, ay mayroon pong nag-comment dyan na isang abogado na yung ginagamit na child pornography na yan at yan na lang lahat ang nakalagay dyan sa thumbnail niya, which is napakabawal po yan. Ngayon, hindi naman po doon actual kong minamanyak nito. Kaya sinasabi ko po rito, tingnan. Parang nagkakaroon na ako ng idea, ano guys, yung binulat-lat ano ng isang abogado. Yung mga thumbnail ano nitong sinasabing Bayag, ano guys, alam ko na ano. At kung hindi ako nagkakamali, si Attorney Libayan, ano yung siguro napanood ni Lods Berana, ano guys, yun. Kaya alam ni Lods Berana, no? Natin kung kaya ba talagang ipagtanggol ng kanyang sponsor itong Bayag na ito. Grabe, ano. Talagang gustong palabasin, ano, ni Berana yung big sponsor nitong Bayag na sinasabi niya. Ano guys? Grabe, ano. Sabi ko nga po rito, hindi po ako kailanman nakialam o sumausaw dito sa usapin ng Kalingap. Nagkataon lamang po na talagang nakuha yung atensyon ko nung makita ko na itong si Kuya Bal, siya pa ang pinatulpo. Sa kabila ng pag-angat ng... Yun pala, ano, yung naging tawag pansin, ano, nakakuha ng kanyang atensyon, ano guys, yung pagkakatulfo ni Kuya Bal, ano. Yun yung sinasabi natin guys na malawak talaga yung Rafi Tulfo in action. Ano, basta na i-feature dyan ay talagang ano, malayo ang maabot na guys. Buhay nitong burikat na ito ay nagawa pa lang ipatulpo. Anyway, ang tanong ko lang po doon, may nangyari ba? Natulungan ba kayo ng tulpo? Or Magandang tanong, ano guys, paki-comment po dyan ano sa baba kung may sagot kayo ano sa tanong ni Lods Berana, ano, na kung nakatulong ano si Tulfo doon sa nagpatulpo, ano guys. Nakapagsampa ba ng ang kaso itong RTIA at wala naman talagang kaso. Okay. Diba? Alam niyo po, ang katangahan lang po nitong magulang nito at saka itong si Dr. Wakwak na ito, hindi nila alam kung mayroon mang kakampihan ang Rafi Tulfo in action, walang iba, ito na pong mga matubang. Alam niyo kung bakit? Putang ina. Ilan ang subscriber nitong si Rab Matubang? Ang alam ko, nasa 3 million plus. Hindi ko doon yata kay Kuya Bal, nasa magagandang din po, hindi nagkakalayo. 1.6 million yung kay Kuya Bal. Tapos yung kay Kalinga Prab ay
basta mahigit ng 3 milyon din, no? Hindi ko sure. Yun ang hindi nila alam. Kasi nga, tanga itong magulang at saka itong ipapadimanda ko na ito. Pambira, ano? Pambira, guys, ang bibig nito si Lods Berana, no? Walang kapreno-preno, ano guys, hindi man lang nabulol doon sa sinasabi niya, ano guys. Pambira. Yan po yan. Katangahan. So ngayon, ay doon naman po sa nagtatanong kung ano raw ba ako kung for the views, kung bakit sumausaw ako dyan. Una, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako pandyan. Wala po akong interest sa mga ganito. Ang interest ko po talaga, murahin ko lang murahin itong mga politikong ito para kahit paano matauhan. At ang konsentrasyon ko dyan, hanggat maaari, bigyan ko ng mga sakit yan. Which is, nagtagumpay naman tayo at katunayan, may mga inilibing na. Yan ako. Grabe. Grabe guys, ano, may mga nailibing na pala, ano, na grabe, hindi ito guys, ano, hindi ito basta-basta, ano. Talagang meron na raw nailibing. Hindi yung sasabihin yung for the views. Ngayon, yung sinasabi ni Dr. Bayag, kung may consider ba ako, basic. Ayan, nandun pa sa video ko kahapon. Yung breaking news, nakalagay sa thumbnail ko. Panoorin nyo. Sana mapanood mo. Para kahit pa paano ay magnipis yung mukha mo. Ano? Ako, ang tatanungin mo na ganyan. Pambira. Wala pa yun. Kasi kung ilagay ko lahat dyan yung mga sasakyan ng mga mayordoma ko, hindi kakasya sa isang video. Yung dito na garahe ko, Pambira, no? Nakita ko yun, ano, doon sa kanyang, vlog, ano, kahapon. Ano, guys. May kotse si Sir Berana, guys. 1,000 square meter, punong-puno ito. Kaya kung ipagyayabang mo yung sinasabi mong big sponsor mo, naku po, wala yan, sisiguraduhin ko. Wala pa sa dulo ng Grabe, ano. Wala pa daw sa dulo ng kanyang kalingkingan, ano, yung big sponsor nitong si Doklat. Ano guys. Grabe, mayaman nga siguro itong si Lods Berana, no. Hindi naman yan magaganyan-ganyan, ano, magsasalita ng ganyan. Tapos magmamatapang, ano, kung wala siya talagang ipagmamalaki. 'Di ba? kalingkingan ko yan. Puro kukon lang yan. Puro pasikat lang ni Dr. Wako yan. Wala yan. Maganda. Tanggapin na lang niya yung hamon ko na ilatag niya kung ano mang kayamanan na sinasabi niya meron siya. Dudublehin ko gaano mang kalaki yan. Ganun lang kasimple. At hindi na po tayo kay... Grabe, guys. Dudublihin ang kayamanan ng big sponsor, basta't ilatag lang, no? Dudublihin ni Lods Berana. Pambira. Kailangan magtataas pa ng boses dito dahil nga kung minsan din naman po kasi disente rin ako. Pero kung minsan, bastos din po ako. At kung minsan, sabi ko... At least guys, aminado siya na minsan bastos talaga siya, no? Sa inyo, sinabi ko na sa inyo. Kung ang... Yung iba kasi, balahura na hindi pa umaamin na balahura siya, di ba? Ay ito talaga aminado siya na talagang bastos siya minsan. Kaharap po criminal, mas criminal ako. Kung experience ang pag-uusapan natin kung paano magbagsak ng mga anghit, ako po ang eksperto dyan dahil sinabi ko na po, pumunta kayo
sa Aviation, sa main office ng Aviation sa Amerika, nandun po. Na unang-una po yung pangalan ko doon. Ganun lang po kasimple. Kaya, naku, anyway, yun po sinasabi babala ko doon sa mga gumagamit sa akin ng yung picture ko. Sinabi ko na po ito kahapon. Huwag niyo po akong gawing multo. Kung gagamitin niyo po ang picture ko, hayaan niyo yung normal. Huwag niyo gamitin na gawing multo. Ha? Pambira. Sino ba naman yung nagagawang multo sa kanyang picture? Guys, ginagawa kasi nung iba na black and white, guys, yung thumbnail nila kay Lods Birana. Ginagawa nilang black and white. Ayan, tuloy. Akala ni Lods Birana, ginagawa niyo siyang multo. Diba? Huwag daw, nagagalit siya kapag ganun, ang paggamit sa kanyang picture. At huwag kayong mag-alala. Pinapayagan ko kayo gamitin. Maging itong topic ko, pinapayagan ko. Wala po kayong alalahanin na i-strike ko kayo. Hindi po. Pinapayagan ko. Ang hindi ko matanggap dito, yung gagawin niyo akong multo. Yun lamang po. Sana nagkaintindihan tayo. Gamitin nyo ng gamitin. Total naman, hindi naman yata nakakahiya na gamitin ang picture ko kasi unang-una, Diyos ko, saan ba naman? Ikaw. Tatawa talaga ako kay Lods Birana, guys. Grabe ito, guys. Grabe talaga. Kumpara nyo, ang mukha ko dito kay Red Sen na parang butod na palaka na may sira na kasi ang kidney niya. At saka dito kay Dr. Bayag na mukhang bayag na. At itong si Kapiso na talagang hindi mo maintindihan, parang kung nga ngayon, parang bulldozer na ang mga ngipin ng animal na yan. Tingnan mo, ito si Kapiso. Hindi ko alam, baka kapatid niya ni Kapiso. Pambira itong si Lods Birana talaga. Rabbit yan eh. Rabbit yan, Lods Birana. Pambira ka naman, Yan po. Kapatid yata ni Kapiso. Pwede ko nga ito. Sandali, ha? Sandali, ha? Saan ba yun? Bakit kayo? Kaya, dim na. Yan po. Ito po yung kwan. Ito po yung itsura ng Kapiso. Hindi ako ayan. Sa totoo lang po, kanina, yan ang mukha ni Kapiso. Ay, ito po yung mukha ni Red Sen. Ayan nakikita nyo. Idim ko, ha? Sandali. Idim ko ulit ito. Display. Ayan. Para sa ganun makita nyo. Ito po yung mukha ni Red Sen. Ayan na. Yan yan. Ito. Tingnan mo itong mga tao ito. Ang lakas sa camera. Kapapangit ng imagine mo yan. Anyway, sige po at ganito po, meron pa ako naalala. At saka, ganito lang po yan Yun rin po magpi-play ng video ko, tapos sasabihin yung below the belt. Abay, bakit niya ipi-play kung below the belt?
Yes, oo, 'di ba? May katwiran naman si Lods Birana diyan, 'di ba? Huwag niyo i-play, huwag niyo panoorin ano kung sa tingin niyo ay below the belt ano. Kasi masasaktan lang talaga kayo kung below the belt lang talaga tapos para sa kilala niyo yung mga sinasabi niya, 'di ba? Huwag niyo na lang i-play, gano'n lang 'yun. Wala ako. Hindi mo i-accept nyo yan. Yes, tama, Huwag nyo tama. na sasabihin na below the belt yung sinasabi ko. Ha? Below the belt na ako ipiniplay ninyo. Ha? Lalo na yung isang kwan, hindi ko lang talaga papangalanan dahil unang-una, alam ko, naghahanap ng mga subscriber yun eh. Imagine mo, yung isa pang matanda na mukhang akutin din, yung nagla-live, naka-sure na nakabakat yung bayan, nakasando. Tapos sasabihin niya na wala din daw siyang kinakatakutan. Dahil mali-mali daw yung ginawa ko. Na masyado raw matalas ako, pero siya raw walang kinakatakutan. Okay, ikaw na matanda ka. Baka pag nakita mo ako, magkaigit-igit ka. Maliit ang mundong ginagawa natin. Baka mag-cross ang landas natin. Tatang, baka pilipitin ko yung liig mo. Tingnan ko lang kung sasabihin mo hindi ka matatakot sa akin. Ganun lang kasimple. At yung babae naman, na gagamitin ako, tapos sasabihin niya na, kuwan, ano to, na below the belt. Tapos, yung picture ko pa, ginawa niyang multo. Ay samantalang pagkagwapo-gwapo ko, yung babae na yan, na gumamit na yan, na ginawa niyang multo ako, pagkapangit-pangit ng animal. Hostage yan. Oo nga, no? Bakit nga naman gagawin siyang multo? Open naman, ano? Pinapagamit naman niya yung kanyang picture, di ba? Oh, di ba? Hindi niya i-strike. Ano? Okay lang daw na gamitin yung kanyang picture base sa thumbnail, ano? Huwag lang gagawing multo, no? Ginagawa kasing, black and white yung kanyang picture. Bata-bata pa hostess. Kilala ko po yan. May nagsabi sa akin, si Rian ay hostess. Sabi ko, maliit ang mundo. Tingnan nyo. Akalain nyo yan. May nagsabi pa sa akin na hostess daw yan. Yun po. Sabihin ko po sa inyo. Mayroon din po ang nagsasabi na sabi for the Diyos. Sige, tanggapin na natin for the Diyos. Pero, mayroon ba akong hiningi sa inyo na mag-Diyos kayo? Wala, kasi ang sa atin na Tama naman, ano? Pinanood nyo eh. Di ba? Kaya yun, talagang magkakaroon ng views. naman talaga dito, gusto ko lang talagang makapagmura dito sa mga politiko nito. Para kanino ba ito? Para sa inyo, mga tanga kayo. Lahat kayo mga tanga. Yung mga bumabati ko sa akin, mga tanga. Ginagawa ko lahat ang paraan. Hanggang sa pinatay ko na nga, nakalibing na kailan lang. Dahil nilagyan ko ng karayong mga lalamunan, patay. Para sa inyo yung ginawa ko, hindi para sa akin. Unang-una, sinasabi ko po rito, halimbawa dati yung kumalat na naman yung magkakagira at saka yung mga kwan, ano sabi ko? Lahat ng mga subscriber ko, dito kayo sa lugar ko. Kayang-kayang i-accommodate kayo nitong lugar ko. Nagbago ba yun? Hindi nagbago dahil ulit-ulit kong sinasabi. Lalo na yung kumalat na yung mga virus na naman, bagong virus. Sabi ko dito kayo. Yun ako. Dito kayong lahat, sabi ko. Kaya huwag niyong sabihin na gagamitin yung video ko, tapos sabihin yung for the Diyos at saka below the belt. Unang-una, yung pagkakasabi nitong burikat na ito na anghel. Yang pamangkin ni Kuya Pang na yan, manyak!
Hindi ba below the belt yun? Ay, Yes, below the belt talaga yun, guys, nagkataon lang na talaga na super bait nitong si binata natin, kaya binaliwala na lang niya, 'di ba? Binaliwala lang niya. Pero siguro sa kaloob-looban ni binata ay talagang masakit. Masakit yung sinabi na yun doon sa Rapid Tulfo and Action, 'di ba? Ang daming nakapakinig, ang daming nakapanood diyan sa RTIA na yan doon sa pagkakasabi na yon. Kaya sobrang sakit nun para sa binata natin. So, anong ginawa nitong ating binata? Binaliwala lang niya, no? Kasi gusto niya ng katahimikan, Yun lang yung yun dapat yung ginawa nila, 'di ba? Yung hindi nagsasagot-sagot kung saan-saan, para hindi na humaba, 'di ba? hindi. Hindi below the belt yun. Below bayag. At saka bila belt yun. Imaginin mo. Tapos, ako ang sasabihin nyo, below the belt, mga gugulang kayo. Huwag na huwag mong gagamitin ang video ko, tapos sasabihin nyo, below the belt yung sinasabi ko, putang ina nyo. Huwag. Masisira ang buhay mo. Maniwala ka sa atin. Tested and proven na kalkalin kung ano ito. Alam niyo kung bakit. Dalawa lang po ito. Either scammer yan or drug lord. Dalawa lang po yan. Kaya nga gusto ko medyo kun kasi pinapasiguro sa akin kung ano talaga ang totoong pangalan nito. Dalawa lang, drug lord or either scammer yan. Alam niyo kung ang tao ay yumaman dahil sa natural o pinaghirapan ng yaman, hindi ganyan ng asta niyan. Maniwala ka sa akin. Hindi ganyan ng asta. Pero kung ganyan ng asta, na kala mo kung sinong Diyos, sasabihin pa pamangalandakan pa yung yaman, papatusin kita. Kaya yun po, pangalan, Leo De at saka yung John A. Pakikon lang po, baka mayroon nakakakilala. Ayun guys, hanggang dito na lamang po Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.